Mabilis na tinawag ang binata. Hindi maganda. Natuklasan na nila tayo. Sumulyap ang binata. Maingat na sinuri ang sitwasyon sa harap. Pagkatapos ay itinaas ang epekto. Na-activate ang pinalakas na epekto X5. Mahigpit niyang niyakap ang apo ng dakilang elder habang sinasabi, "Susugal na lang tayo. Kumapit ka ng mahigpit sa akin." Samantala, ang pagwawala ng halimaw ay lalong lumalala. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng nakamamatay na aura. Determinado siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Naghanda ang binata. Handa nang isagawa ang kanyang teknik. Na-activate ang pinalakas na bilis X8. Umikot siya sa paligid ng halimaw na oso at pagkatapos ay lumipad ng diretso pataas gamit ang espada. Mabilis na natuklasan ng mga taga-sektang sumisira ng dragon ang bakas ng kanyang espiritual na lakas. Sabay-sabay silang sumigaw. Nakita na. Nandoon sila. Mabilis. Pigilan sila. Isang lalaki ang hindi maintindihan kung bakit nakatayo lang at hindi gumagalaw. Tila may naramdaman siyang kakaibang lakas. Sa harap ng kanyang mga mata ay malinaw na lumitaw ang imahe ng binata at ng apo ng dakilang elder na direktang lumilipad patungo sa kanila. Para siyang isang espiritual na dragon na paikot-ikot na lumipad sa gitna ng mga disipulo at pagkatapos ay tumakas. Ang kilos na ito ay tumama sa amor proprio ng mga taga-sektang sumisira ng dragon. Sinundan nila ang bilis niya at nagkomento. Ano iyon? Hindi ba't hindi pa siya umaabot sa pagtatatag ng pundasyon stage? Anong klaseng bilis iyon? Sa bilis na iyan, maniniwala akong gintong ubod stage na siya. Ang mata ng sektang sumisira ng dragon, pinuno, ay hindi maiwasang magalit din. Ang espiritual na lakas na ito, ang taong ito ay talagang nasa pagtatatag ng pundasyon stage na. Lumingon siya para paalalahanan ang mga kasama. Huwag kayong mataranta. Kakataas lang ng taong iyon sa pagtatatag ng pundasyon stage. Tiyak na gumamit siya ng kung anong lihim na teknik. Hindi iyan magtatagal. Lahat kayo, habulin nyo. Naintindihan ng mga natirang tao ang ibig sabihin. Sumugod patungo sa binata. Sumagot ng isang, opo. Hindi nagtagal ay nakita na ng apo ng dakilang elder ang mga disipulo ng sektang sumisira ng dragon na nakahabol. Nataranta siyang sumigaw para paalalahanan ng binata. Nakahabol na sila. Pinilit ng binata ang kanyang katawan. Sinubukang tumakbo ng buong lakas at pinakalma siya. Huwag kang mataranta. Malapit na tayo. Ang paghabol ay nagpatuloy. Ang bilis ng dalawang panig ay dikit na dikit at mahirap tansyahin. Isang mayabang na disipulo ang sumigaw. Sa huli, kada rating lang naman sa pagtatatag ng pundasyon stage. Mas mabilis lang ang pagkontrol sa espada. Makakagawa pa ba siya ng himala? Bumilis sila. Nagbilinan sa isa't isa. Determinado silang mahuli ang target. Sumigaw ang pinuno. Palibutan sila. Patayin ang lalaki. Kailangang manatiling buhay ang babae. Biglang may lumipad na pakpak ng halimaw. Kasabay ng pagbagsak ng ilang kulay kahel na balahibo. Ito ang pakpak ng sinaunang buter na pumapagaspas papalapit. Bigla itong sumugod sa mga taga-sektang sumisira ng dragon. Dinagat ang isa sa kanila. Ang biglaang kilos ng halimaw ay nagpasigaw ng malakas sa lalaki. AAAAAH. Mula sa malayo, mas marami pang sinaunang buter ang lumipad papalapit. Nagtatakang tiningnan ng mga disipulo ng sektang sumisira ng dragon ang nagiging magulong sitwasyon at napabulalas. Ano? Biglang sumugod ang mga sinaunang buter. Umatake na parang mga missile. Dumaan sa gitna nila at tinakat sila. Nagpaalala ang ilan sa isa't isa. Mag-ingat, mayroon pang nagmura. Lintik na mga mabalahibong hayop. Nang mapansin na hindi maganda ang sitwasyon, sumigaw ang disipulo ng sektang sumisira ng dragon. Lagot na. Nakalimutan kong pugad ito ng mga sinaunang buter. Sa likuran naman ng binata, mayroon ding isang sinaunang buter na nakaamba ang mga kuko. Tina-target siya. Kumunat ang noo ng binata. Napansin ang pag-atake ng halimaw. Agad niyang inactivate ang pinalakas na epekto. Na-activate ang pinalakas na epekto. Pag-iwas X3. Nahirapang sumigaw ng isang, aha. Nakaiwas siya sa mga kuko ng halimaw sa isang iglap. Nakita ng disipulo na nakaiwas siya sa sakuna. Nainis itong sumigaw. Lintik. Pagkatapos ay sumugod siya. Nagpakawala ng isang malakas na hiwa ng espada patungo sa binata habang nagmumura. Hayop ka. Nakita ng apo ng dakilang elder na malapit na silang matamaan ng malakas na atake. Natakot siyang sumigaw. Umiwas ka. Pinilit ng binata na yakapin siya ng mahigpit. Na-activate ang pinalakas na epekto. Pagpigil X3. Na-activate ang pinalakas na epekto. Pagbabalik ng pinsala X4. Gumawa siya ng isang hiwa ng espada bilang ganti sa atake ng kalaban. Nang makita ito ng lalaki, lalo siyang nainis. Hindi siya makapaniwala at bumulong. Nagawa niyang pigilan. Paano nangyari? Ang ganting atake ng binata ay hindi pa tapos.
Patuloy pa rin itong sumusugod patungo sa disipulo. Siya naman ay hindi pa nakakabawi. Nakatulala lang habang papalapit ang panganib. Nang mapagtanto ang papalapit na panganib, nakapagpakawala lamang siya ng kaunting espiritual na lakas para ipagtanggol ang sarili. Tiniis ang galit ng atake. Pinigilan niya ang sakit, sumimangot at sumigaw. Imposible. Nasa ikapitong antas ng pagtatatag ng pundasyon ako. Isang atake lang. Paano niya nagawang sirain? Pagkatapos noon, ang mga sinaunang booter ay biglang lumipad diretso sa kanyang harapan. Na nagpatakot sa kanya. Nanigas ang buong katawan niya at nautal na sumigaw. Hindi. Ang binata ay tumatakas. Lumingon siya sa likuran para tingnan ang sitwasyon at nakita na ang mga taga-sektang sumisira ng dragon ay nalito na dahil sa tulong ng grupo ng sinaunang booter. Huminga siya ng maluwag. Naisip, mabuti. Kailangan ko lang makatakas sa mga humahabol na ito. Tapos gagamitin ko ang makapal na kagubatan para magtago. Siguro, hindi pa niya natatapos ang iniisip. Sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata niya sa pag-iingat sa pagbabago sa likuran. May isang taong sumugod. Lumipad ng ilang beses sa gitna ng labanan. Pinipigilan ang kaguluhan sa pagitan ng tao at halimaw. Lumitaw ang mayabang na tagapangasiwa. Naiinis siya dahil walang nagawang matino ang mga disipulo. Kailangan pa niyang kumilos. Parehong nagulat ang binata at ang apo ng dakilang elder sa kakayahan ng taong iyon. Nagulat na nagtanong ang binata. Sino iyon? Mabilis na sumagot ang apo ng dakilang elder. Iyon ang tagapangasiwa ng sektang sumisira ng dragon. Nasa gintong ubod stage. Kumunat ang noo ng binata. Napakagatlabi at sinabi, gintong ubod stage. Natakot siya sa kanyang isip. Lagot na. Kahit may sistema ng pinalakas na epekto ako. Ang pagkakaiba sa gintong ubod stage ay masyadong malaki. Sinamantala ng apo ng dakilang elder na magbilin sa kanya. Ang ganting atake kanina. Kaya bang labanan siya noon? Kinakabahang sumagot ang binata. Paano mangyayari iyon? Nasa gintong ubod stage siya. Isang buong antas ang lamang niya sa akin. Maliban na lang kung kailangan niya tayong katakutin. Idiniin niya ang isang salita. Katakutin. May paraan ako. Mamaya, gamitin mo ako bilang panangga. Nang marinig ito ng binata, nalito siya. Kumunat ang noo at sumagot. Ano bang pinagsasabi mo? Ngunit patuloy pa rin siyang nagpaliwanag. Hindi. Seryoso ako. Maniwala ka sa akin. Ito lang ang tanging paraan. Sa likuran nila, kumunat ang noo ng tagapangasiwa sa galit habang iniisip. Ang walang hiyang magnanakaw na ito. Hindi ko inaasahan na mag-aaksaya siya ng ganito karaming enerhiya ng sekta. Ngunit kahit saan ka pa tumakbo. Ngayon, huwag kang umasang makakatakas sa aking palad. Sumugod siya. Naabutan ng bilis ng binata at sumigaw. Hanggang dito na lang kayo. Magnanakaw. Mabilis na sinunod ng binata ang gusto ng apo ng dakilang elder. Itinaas siya bilang panangga. Ang taktika na ito ay nagtagumpay sa pagpigil sa atake ng tagapangasiwa. Nainis siyang napakagat ngipin at bamulong sa sarili. Hindi maganda. Sinamantala ang pagkakataon. Kinuha ng binata ang espada at umatake para labanan siya. Sumigaw ng may determinasyon. Ito na ang pagkakataon. Na-activate ang pinalakas na epekto X30. Hamampas siya ng isang hiwa sa kalaban at pagkatapos ay umikot sa kanya para tumakas. Galit na galit ang tagapangasiwa. Tiningnan niya ang hiwa ng espiritual na lakas na naiwan sa kanyang katawan habang iniisip. Isang maliit na nasa pagtatatag ng pundasyon stage lang. Sino ba talaga ang batang ito? Tumayo lang siya doon at nag-isip. Nag-iwan ng sapat na oras para makatakas ang binata mula sa panganib. Nagulat ang binata sa activation niya kanina. Kumunat ang noo niya habang tinitingnan ng tagapangasiwa na papalayo ng papalayo sa kanya habang iniisip. Pinalakas na epekto X30. Kailanman ay hindi pa nagkaroon ng ganito kataas. Ibig sabihin ba, mas malaki ang agwat ng lakas. Mas madaling ma-activate ang pinalakas na epekto na may mataas na multiplier. Tuwang-tuwa ang apo ng dakilang elder na tumatawa habang sinasabi sa kanya. Tagumpay. Nagtagumpay talaga tayo. Pagkatapos noon, pareho silang nagmadaling humanap ng ligtas na sulok. Maayos na lumapag sa lupa. Lumipat ang eksena sa pangunahing bulwagan ng sektang pinagmulan ng langit. May ilang taong tumatakbo papasok para magulat. Ang pinuno ng sektang pinagmulan ng langit, si Li Changqing, ay lubhang nabigla nang marinig ang ulat. Ano? Bumagsak ang barko ng digmaan ng Qianlong. Paano nangyari iyon? Tumayo siya mula sa kanyang trono. Nag-aalalang nagtanong sa mga tauhan. Nasaan ang anak kong si Li Wuzhuang? Nasaan siya? Nalito ang mga tao at nagpaliwanag. Noon, masyadong magulo ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa ngayon, sa mga disipulong nakatakas, hindi namin natagpuan ang inyong anak na babae. Nagalit ang kanilang pinuno at sumigaw. Kung gayon, hanapin niyo agad.
Siya ang panganay na anak ng pamilya Lee. Siya ang hinaharap ng sektang pinagmulan ng langit. Kahit gaano karaming tao ang kailangang i-deploy, kailangang mahanap siya. Kung nahuli siya ng sektang sumisira ng dragon, patayin sila para iligtas siya. Nakita ng kanyang nakababatang kapatid sa martial arts, si Lee Changji, na masyadong emosyonal ang pinuno ng sekta. Kaya lumapit siya para payapain ito. Kuya, huminahon ka muna. Tapat na sinabi ng kapatid. Sa ngayon, hindi pa ginagamit ng sektang sumisira ng dragon si Wu Zhuang para takutin ang ating sekta. Ibig sabihin, hindi pa nila siya nahuhuli. Baka may isang disipulo sa loob ng sekta na nagligtas sa kanya palabas. Nang makita ito, medyo kumalma ang pinuno ng sekta. Huminga siya ng malalim at sumagot. May punto ka. Agad na i-deploy ang mga piling disipulo sa sekta para bumuo ng isang search and rescue team. Ano man ang mangyari, kailangang mahanap ang anak ko. Tumanggap ng utos ang kapatid. Ipagkatiwala mo sa akin ito. Kuya, tiyak na mahahanap ko si Wu Zhuang. Tinapak ng pinuno ng sekta ang balikat niya at nagbilin. Mula nang umakyat sa langit ang dating sect master, walang tigil ang mga problema sa ating sekta. Ngayon, kahit ang ating ama ay nasugatan at kinailangang mag-secluded cultivation, sa iyo ko lang ito maipagkakatiwala. Mabilis na sumagot ang kanyang kapatid. Aayusin ko na ang mga tao ngayon. Sabi nito, tumalikod ang kapatid para umalis. Ngunit may isang mahiwagang ngiti sa kanyang mga labi na tila may binabalak. Lumipat ang eksena sa isang malaking lugar ng mga tao. Napapalibutan ng masiglang kapaligiran. Ang mga tao ay dumarating at umaalis ng siksikan. Sa maingay na palengke ng bayan, ang mga tao ay nagbebenta ng mga kalakal. Balat ng higanteng rhino dito. Pinakamahusay na material para sa paggawa ng baluti. Unahan na lang. Tapos may isa pang nagbebenta. Bagong gawang pile doors na pang-ipon ng enerhiya. 3 espiritual na bato bawat isa. 10 espiritual na bato para sa 3. Sa daan papasok sa bayan. Tahimik lang na nakikinig ang binata at ang apo ng dakilang elder sa masayang bentahan. Minsan ay nakakarinig pa ng mga bagong balita tulad ng, nagsara na ang sektang 10,000 bagay ng Jiangnan. Nagsara na ang sektang 10,000 bagay ng Jiangnan. Ang walang hiyang sect master ay may utang na ilang daang libong espiritual na bato. Tumakas kasama ang kanyang kerida. May isang mangangalakal pa na malungkot na nagrereklamo. Wala na kaming magagawa. Ang mga sandatang gawa sa malamig na bakal na orihinal na presyo ay mahigit 3,000, mahigit 2,000, mahigit 1,000, ngayon lahat ay 500 na lang. Narinig ito ng binata at napangiti habang iniisip. Lintik, 1 linggo kaming naglakbay sa bulubundukin ng Jian. Sa buong daan ay kailangan kong umasa sa aking pinalakas na epekto ng pagtatago para maiwasan ang hindi mabilang na halimaw. Ngayon, sa wakas nakabalik na rin sa sibilisadong mundo. Lumingon siya sa apo ng dakilang elder. Tinulungan siyang tanggalin ang alikabok sa gasgas sa tabi ng kanyang pisngi. Mahinang nagpayo, mas mabuti pa ring mag-ingat tayo. Bagamat hindi ito teritoryo ng sektang sumisira ng dragon, baka may mga especially iya ang kalaban. Mabilis na sumagot ang apo ng dakilang elder. Tingnan muna natin kung makakabili tayo ng pile doors na pangalis ng lason. Pagkatapos ay maghanap tayo ng balita tungkol sa sekta bago tayo magplano. Sabi nito, naglakad pa sila ng kaunti. Pagkatapos ay pumasok sa isang tindahan para tumingin ng mga gamit. Agad na tumakbo ang may-ari ng tindahan para batiin sila. May gusto po ba kayong bilhin? Ngunit ilang salita pa lang ang nasabi. Tinakpan niya ang kanyang ilong. Nagtataka ang mga mata na nagtanong. Naku po, anong amoy ito? Naisip niya pa, kailangang dalhin ang binibining ito sa sekta ng ligtas. Tiyak na gagantimpalaan ako ng sektang pinagmulan ng langit. Sa oras na iyon, maaari kong gamitin ang perang gantimpala para bumili ng maraming pile doors. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nasa sabik. Iniisip ang oras na maabot niya ang tuktok ng kanyang kultibasyon. Hindi maiwasan ng binata na magpakita ng mayabang na mukha habang iniisip. Nandito ang sistema. Kailangan ko lang humanap ng lugar na hindi ako magagambala ng iba. Magsikap sa paglilinang at mabilis akong makakarating sa gintong ubod stage. Patungo sa namumuong kaluluwa stage. Hanggang sa maabot ko ang pagbabagong espiritu stage. Umabot sa pagpino ng kawalan stage. Marating ang tuktok ng buhay. Magpakasal sa isang maganda at mayamang babae. Umakyat siya sa kanilang silid. Dahan-daang itinulak ang pinto. Sa harap ay nakita niya ang apo ng dakilang elder na kaliligo lang at malinis na. Pinupunasan niya ang mga natitirang patak ng tubig sa kanyang buhok. Huminga ng maluwag at sinabi, "Phew, sa wakas gaman na ang pakiramdam ko." Napatingin ang binata sa kanya hanggang sa matulala. Biglang na-activate ang pinalakas na epekto sa kanyang kalooban. Na-activate ang pinalakas na epekto.
Pagkagusto X3. Nakita niyang nakatayo lang siya doon at nakatingin sa kanya kaya hindi niya maiwasang magtanong. Anong nangyayari sa iyo? Nagkunwari siyang tumikim at sumagot. Coco, iniisip ko kung paano tayo babalik sa sekta. Sa kanyang isipan, naisip niya, noong nasa bundok kami, lagi kaming tumatakas. Hindi ko talaga inaasahan na pagkatapos maligo ng batang ito ay ganito pala siya kaganda. Agad namang sumabat ang apo ng dakilang elder. Ikaw, mas mabuting isipin mo muna kung paano aalisin ang lason ko. Nasa gintong ubod cultivation base ako. Basta't makarecover ako. Kapag naharap tayo sa panganib sa hinaharap, hindi ako magiging walang magawa. Pagkatapos noon, kinuha niya ang espada at nagturo. Tara na, pumunta muna tayo sa pabilyon ng mga kayamanan kanina. Sa ganitong kaliit na lugar, sila lang ang posibleng may lunas sa lason. Agad namang sinabi ng binata ang kalagayan nilang dalawa. Ngunit ang itsura mo ngayon ay nakakaakit ng tingin. Mag-disguise ka muna kaya. Kumuha ang apo ng dakilang elder ng isang maliit na sutlang panyo. Itinakip ito sa kalahati ng kanyang mukha. Kaakit-akit na nagtanong sa binata. Kung gayon, ganito na lang. Ano sa tingin mo? Lumayo ang binata ng ilang hakbang. Hinawakan ang ulo at nagreklamo. Pakiramdam ko mas ligtas pa rin kung maglalagay ka ng kaunting alikabok. Ang apo ng dakilang elder, na parang diwata ang kakayahan. Kakapaganda lang ng kanyang anyo. Paano niya papayag ang dumihan muli ito? Namula ang mukha niya at naiinis na sumigaw. Ayoko, kaya kinailangan na namang sundin ng binata ang gusto ng babae. Bumalik silang dalawa sa bayan ng Kishan. Pumunta sa palengke ng mga malayang cultivator. Bumalik sila sa tindero kanina. Nang makita sila nito, sumigaw ito. Bakit ikaw na naman? Hindi ba sinabi ko nang umalis ka na? Huwag, natigilan siya ng ilang segundo. Tiningnan ang magandang babae sa harap niya na hindi na mabaho tulad ng dati. Ngayon ay napakaganda. Nakapagsabi lang siya ng isang salita. Huwag, bago tuluyang tumahimik. Tinaasan siya ng kilay ng apo ng dakilang elder at tinanong. Huwag ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng tindahan. Masiglang tinanggap ang dalawa. Sinabi niya, haha, mahal na mga panauhin. Huwag niyo nang pansinin ang maliit na taong ito. Halina, halina, pasok kayo. Ang pabilyon ng mga kayamanan namin ay may lahat ng uri ng kakaibang kayamanan. Siguradong masisiyahan kayo. Lumakad siya ng ilang hakbang. Lumingon sa may-ari ng tindahan at sinabi, kung gayon, dalhin mo ako para tingnan ang pinakamahusay na Paeldores na pangalis ng lason sa inyong tindahan. Mabilis na sumagot ang lalaki. Sige po, sabi nito. Nagtanong ulit siya, ngunit hindi ko alam kung anong partikular na lason ang nais niyong alisin. Akmang magsasalita ang apo ng dakilang elder. Gusto ko, ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang sumingit ang binata. Noon lang, nasugatan ako ng isang hindi kilalang halimaw noong nasa bulubundukin ng Jian ako. Hindi ko rin alam kung anong partikular na lason. Dalhin mo na lang lahat ng uri ng Paeldores na pangalis ng lason. Masiglang sumagot ang may-ari ng tindahan. Sige, kung gayon, susundin ko ang sinabi ninyo. Sabi nito. Dinala niya ang dalawa sa loob para tumingin. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik na nakatingin ang binata at ang apo ng dakilang elder sa isang tumpok ng mga Paeldores na pangalis ng lason na may iba't ibang kulay. Nakita niyang kinuha ng apo ng dakilang elder ang isang set ng iba't ibang uri. Lumapit siya nang may pagtataka. Nagtanong, kumusta? May magagamit ba? Sinuri niya ang kabuuan. Hindi pwede. Lahat ito ay mga pangkaraniwang Paeldores na pangalis ng lason. Walang epekto sa lason na tumama sa akin. Lumingon ang binata sa may-ari ng tindahan. Boss, ito na ba lahat ng paninda nyo? Maluwag na sinabi nito. Nako, kayong dalawa. Ang bayan ng Kishan ay isang liblib na lugar lang naman. Ito na ang pinakamagagandang bagay na mayroon ako. Nang marinig ito ng binata, sumagot siya. Sige, tiningnan niya ang mesa ng mga Paeldores sandali. Biglang napansin ang isang detalye. Sandali. Kung ang mga gamot na ito ay isasama sa aking sistema ng pinalakas na epekto. Hindi pa tiyak na walang epekto. Kumuha ang binata ng ilang kailangan niyang gamit. Pagkatapos ay inihagis sa may-ari ng tindahan para bayaran at sinabi, kung gayon, ganito na lang, kukunin ko ang ilang Paeldores na ito at ang aklat na ito. Pagkatapos magbayad, umalis na silang dalawa. Ang may-ari ng tindahan ay naiwan lang. Nagpaalam sa kanila ng isang simpleng, ingat po kayo. Bumalik silang dalawa sa pangunahing kalsada kung saan naroon ang palengke ng malayang cultivator. Sa daan, pinaalalahanan ng apo ng dakilang elder ang binata. Ang mga Paeldores na ito ay walang epekto sa akin. Walang silbi kahit bilhin mo. Sumagot siya sa sinabi nito ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa tiyak,
Pagkatapos ay lumapit siya. Dahan-daang tinanggal ang panyong nakatakip sa mukha nito. Mahinang sinabi sa kanya, huwag ka munang gumalaw. Maniwala ka sa akin. Hayaan mong subuan kita. Pagkatapos ay bigla niyang isinubo sa apo ng dakilang elder ang isang Paeldores. Habang nakanganga ito, nagreklamo siya. Hindi ba sinabi ko na? Ang ganitong uri ng Paeldores ay talagang hindi. Kahit narinig niya ang reklamo nito, pinilit pa rin ng binata na lunukin nito ang Paeldores. Dahil masyadong napilitan, pagkatapos lunukin ay nakaramdam siya ng hindi komportable. Umubo ng sunod-sunod at sinubukang murahin ang binata. Kukuku, ikaw. Ay nalalayan ng binata ang balikat nito gamit ang isang kamay. Habang ang isa pang kamay ay dahan-daang hinawakan ng kamay nito para tulungan siyang ayusin ang paghinga. Siya naman ay hindi pa rin komportable at walang tigil sa pagrereklamo. Ang taong ito, nakikinig ka ba talaga sa akin? At saka, bitawan mo ako. Matigas na hindi binitawan ng binata ang kamay nito. Sumeryoso ang mukha at sinabi sa kanya, hindi pwede. Kailangan kong maghintay hanggang magsimula ang epekto ng gamot. Pagkatapos noon, nakatanggap ang apo ng dakilang elder ng activation ng pinalakas na epekto. Na-activate ang pinalakas na epekto. Epekto ng pag-alis ng Lason X6. Naramdaman ng binata ang pagbabago ng aura sa katawan nito at napasigaw. HMPH. Pagkatapos, ang apo ng dakilang elder at ang binata ay nanatiling nakatayo roon sandali. Parehong hindi nagsasalita, na nagpataka sa apo ng dakilang elder. Ang taong ito, malinaw naman na dati pa. Bakit bigla niyang sinamantala ang pagkakataon para bastyusin ako ng ganito? Biglang naramdaman ng apo ng dakilang elder na uminit ang kanyang kamay. Mabilis niyang itinaas ito para tingnan at nakita na ang isang bahagi ng kanyang lakas ay malabong naglalabas ng kaunting espiritual na enerhiya. Natulala siyang napabulalas. Anong nangyayari? Naalis na ba ang isang bahagi ng lason? Ang aking cultivation base ay bumalik na sa chi refining stage. Mabilis niyang kinuha ang Paeldores na hawak pa rin ng binata kanina. Nakaramdam ng pagkainis at lubos na pagkalito. Paano nangyari iyon? Malinaw na iyon ay pinakamababang antas lang ng Paeldores na pangalis ng lason. Sinubukan niyang lunukin ng isa pa. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang espesyal na reaksyon tulad ng kanina. Nagdududa siyang nagsabi, kakaiba. Bakit walang epekto ngayon? Malinaw na parehong uri ng Paeldores. Nagpakita siya ng mukhang puno ng pagdududa habang nakatingin sa binata. Malabong nahulaan. Hindi kaya, kapag siya lang ang nagbibigay sa akin. Saka lang ito may epekto. Anong klaseng kakaibang prinsipyo ito? Naisip niya. Bigla siyang lumapit sa binata. Nahihiyang nagsabi ng putol-putol na salita. Ikaw. Natakot siyang hindi maintindihan ng binata ang ibig niyang sabihin. Kusa siyang kumapit sa kamay nito. Nahihiyang nagtanong para malanawan. Kanina, paano mo ba talaga ginawa iyon? Anong klaseng banal na lihim na teknik iyon? Mukhang tulala ang binata, mabilis na nagpaliwanag. Ano? Paano ko nagawa? Wala akong alam. Hindi naniwala ang apo ng dakilang elder. Nagkagat-labi siya. Nagbabalak gumawa ng mapangahas na bagay. Ang galing mo. Ikaw ang pumilit sa akin nito. Pagkatapos noon, lumapit siya at hinablat ang kamay ng binata na may hawak na Paeldores. Mabilis na inilapit sa sarili. Inilapit niya ang kamay nito sa harap ng kanyang mukha, kasabay ng pagbuka ng bibig na may laman ng isang Paeldores at sinabi, maaari bang ituloy natin ang ginawa mo kanina? Nagulat ang binata sa masyadong agresibong kilos nito. Ang activation ng pinalakas na epekto para sa pagkagusto ay biglang tumaas. Na-activate ang pinalakas na epekto. Pagkagusto X8, namula ang buong mukha niya. Hindi makahinga ng maayos at naisip, kuku, hindi pwede. Ang lintik na batang ito ay talagang nakamamatay. Gayunpaman, pumayag pa rin siyang pagbigyan ito. Binitawan ng kamay para mahulog ang mga natitirang Paeldores sa bibig nito. MTN Love CNNHN Roy Noe. Sige na, hindi na kita aasarin pa. Gamitin mo na ang mga Paeldores. Ang mga Paeldores na isinubo ng binata sa apo ng dakilang elder ay mabilis na nagpa-activate ng pinalakas na epekto. Na-activate ang pinalakas na epekto. Epekto ng pag-alis ng Lason X5. Nilunok niya ang bawat isa. Dahan-daang sinipsip at inayos ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Naramdaman ang malaking pagbawi ng espiritual na lakas. Nagulat ang apo ng dakilang elder. Talagang ang hindi makapaniwala. Dali, tuloy pa. Gusto pa niyang kumain ng Paeldores. Pagkaraan, sinunod pa rin ng binata ang gusto ng babae at pinakain siya ng maraming Paeldores. Sobra sa pagkain. Maya-maya, nagmadaling tumakbo ang apo ng dakilang elder sa isang sulok para sa muka. Umubo siya ng umubo. Sinisisi ang sarili.
Hindi pwede. Hindi ko na talaga kayang lunukin pa. At saka, mukhang kahit anong gawin ko. Hanggang Chirafy ng stage lang ang naibabalik sa akin. Sa kabilang sulok, ang binata ay nakatuon sa pagbabasa ng komprehensibong lihim ng mga espiritual na Payaldores. Hinintay niyang matuno ng apo ng dakilang elder ang lahat ng Payaldores. Binasa niya muli ang teoryang natutunan. Dahan-daang nagbigay ng conclusion. Mukhang ang mga mababang antas na Payaldores. Kahit ma-activate ang pinalakas na epekto. Hanggang doon lang talaga ang epekto. Ngunit kung mga Payaldores na ako mismo ang gumawa, gamit ang sistema ng pinalakas na epekto, gumawa ng mataas na antas na Payaldores at ipagamit sa apo ng dakilang elder. Ano kaya ang mangyayari? Kakaisip lang niya. Nakatanggap siya ng karagdagang puntos sa pag-unawa sa kaalaman mula sa pinalakas na epekto. Na-activate ang pinalakas na epekto. Pag-unawa sa kaalaman X7. Matapos ayusin ng dalawa ang kanilang sarili, sabay silang pumunta muli sa palengke ng malayang cultivator. Agad silang nakakita ng maraming tao na nag-uusyoso. Nakilala ito ng binata at sinabi, ito ang pugon ng pagrerepina ng Payaldores ng bayan ng Quezon. Narinig ko na iisa lang ang tagapagrepina ng Payaldores sa palengke na ito. Kaya laging siya ang gumagamit nito. Tumingin ang apo ng dakilang elder sa binata at nagtanong, marunong ka pang magrepina ng Payaldores? Nag-aral ka na ba dati? Tapat na sumagot ang binata. Naintindihan ko na ang mga pangunahing kaalaman sa pagrerepina ng Payaldores. Siguro walang magiging problema. Ngunit nagtataka pa rin siya. At medyo nagdududa. Hindi ba't kakatapos mo lang mag-aral sa sarili mo? Pagrerepina ng Payaldores ito. Hindi paglalaro ng putik. Paanong magiging ganoon kadali? Tuwang-tuwa nang umiti ang binata at sinabi, subukan lang natin. Malapit sa pugon. Masiglang nagutos ang may-ari. Tapos na, mga tauhan. Buksan ang pugon. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Nagpapakita ng pagmamalaki. Ha ha ha. Kinuha ng ilang tauhan ng isang tray ng bagong gawang Payaldores. Kinuha niya ito para tingnan at sinabi, hindi masama, hindi masama. Ang kalidad ng mga Payaldores mula sa pugon na ito ay napakaganda lahat. Sabi nito, iniutos niya sa mga tauhan na ilabas ang mga tray para ibenta. Pinakamataas na kalidad na Payaldores na pampataas ng pinagmulan dito. Bagong gawa, 80 espiritual na bato bawat isa. Unahan na lang. Biglang nagreklamo ang mga mamimili. Boss, hindi ba 60 espiritual na bato lang? Bakit bigla kang nagtaas ng presyo? Nakapag-order na ako. Ibalik mo ang pera ko. Hinimas ng may-ari ang kanyang bigete. Malakas na nagdeklara. Ang kalidad ng mga Payaldores mula sa pugon na ito ay pawang pinakamataas na uri. Kung gusto nyong bumili, bumili kayo. Kung hindi, umalis kayo. At kung gusto nyong ibalik ang pera, sige lang. Ngunit pagkatapos nito, huwag na kayong babalik dito para bumili pa. Isang mangangalakal ang galit na nagsabi. Ang lintik na ito, sa lugar na tulad ng bayan ng Quezon. Siya lang ang tagapagrepina ng Payaldores. Ang sama talaga, sumang-ayon ng iba. Hay, ano pa bang magagawa natin? Sino ba namang may kasanayan? Biglang sumigaw ang binata sa gitna ng mga tao. Boss, hindi ako bibili ng Payaldores. Gusto kong gamitin sandali ang pugon na ito. Nakita ng may-ari na nagboluntaryo siya at nagtaka. Isa kang tagapagrepina ng Payaldores. Pagkatapos ay nag-isip siya sandali. Ano ito? May kapwa ba sa propesyon na dumating sa bayan ng Quezon para agawin ang negosyo ko?